Pero ngayong panahon na to, after ngayong controversial ka pa rin. Surviving kasi pandemic, lahat naman tayo, di ba? It's not just in the country, it's all over the world. Kaya lahat tayo at home, stay home. Kaya nagtatabaan, my God. Kaya ang pwede natin gawin is manood ng sa mga social media platforms, ano ba kaganapan, listen to the news. So, minsan tawagan ng mga friends kung ano mga balita sa labas kasi bihira naman nakakalabas eh. Entertainment ngayon sa local showbiz. Well, we are the most hit, the most hardly hit na industry sa bansa, no? I don't know about, let's talk about the Philippines lang. Kasi kung ang ibang businesses ay nagbalikan na, yung iba, though nag-retrench sila ng mga tao kasi wala nga masyadong business, ang operations is medyo hirap. If the bars are closed, di ba kasi sara lang ng circo, clowns, di ba, kakalungkot. Punchline, laugh line, alam mo, at saka yung mga ating mga friends, ang ating mga komedyante natin, yung mga walang work. Why I'm saying it's the most hardly hit because ito ang industriya that entails kasi attendance, concerts. Paano ka makapag-concert ngayon? Sino manunood sa'yo? Kahit pinakamagaling pang mga artist ang dali mo sa music museum. Sino manunood? Social distancing. Diba? At saka mga tao wala ng pera. Gumawa ka ng pelikula. Sino magpuproduce ng pelikula ngayon? Kahit ibaba mo ang presyo ng sine ng 50 pesos, wala na manunood masyado kasi walang perang tao. At alam mo yun, at delikado. So tayo ang pinakamatagal kasi una, kapag everything, yung ibang mga negosyo ay magno-normalize na, tayo naman ay maiiwan. Dahil tayo, entertainment eh. So, kailangan, even the bars are closed. Sinong kakanta doon? Sino manunood? Yun ang kawawa. Kaya hindi natin alam kung saan tayo pupunta. I hope the world listens to us at saka sana may mga magandang mga kaluluwa dyan who will support us sa ating mga little advocacies. Kaya ako talaga from my heart, I have lots of friends in the business who are into buy and sell now, who are into selling mga pagkain, mga ano, kanya-kanya diskarte na eh. As much as I can, talagang bumibili ako. Bumibili ako kasi yan ang paraan para makatulong ka in your own little way. Mabuti nga, may balik, may pagkain eh. Di ba, nakakain mo pa. Wala man tayong extra money talaga. Hindi man tayo mayayaman. Hindi man tayo bilyonarya. Hindi tayo si Sharon Cuneta. Di ba? Na maraming pera. Hindi tayo sila Olga Alcacid at Regine Velasquez na palagay ko hindi makakaramdam ng depression kung ganitong issue pag-uusapan dahil they are so privileged nga kasi may mga ipon sila, mayaman talaga sila. I specifically mentioned their names because lahat halos, even artistas, kung hindi ka big star, wala ka rin naman talagang ipon din eh. Wala rin naman talaga sila masyadong naitabi eh. Swerte yung mga may naitabi. Pero hanggang kailan magtatagal if you are breadwinners of your family. Kaya hirap talaga. Kaya sabi ko, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo buhay. Kaya sabi ko sa mga baklita, enjoy na natin to, di ba? Enjoy life. Kaya lang, buti si Blessy, blessed. Sa name man lang, sa pangalan man lang. Hirap. Kaya sa entertainment, let's pray na sana one day ay makaraos tayo, makaahon tayo sa pandemic ito. After the pandemic, that is worse. Yung pinakamahirap na part, yung rehabilitation. Rehabilitation, di ba kahit sa mga bagyo, mga Yolanda, hindi yung pangyayari mismo eh. After that, paano tayo makarecover? Ay, nako, syempre nasana pa naman tayo na parang nag-enjoy lang tayo, di ba? Kasi first time naman nangyari sa buhay natin to eh. Hindi tayo prepared. At hindi natin alam kung hanggang kailan. Kaya wala pwede magyapang. Wala pwede magmalaki na, hey, I'm fine. Di ba? Hindi. Dasal, sobrang dasal. Ang Diyos naman will provide. Yung strategy mo para harapin yung new normal? Actually, walang strategy eh. It's just that little acceptance. Kasi I cannot deny that it is a fact na we have a problem. And this is a problem na hindi ako sanay. Sanay akong wala makain. Pero makakalabas ako, makakahanap ako ng diskarte,
etyosan ako sa mga barkada ko artista para malambing-lambing ko. Alam mo yung gano'n, those little things. Ngayon hindi Iniisip ko, bukas saan ako kukuha ng pera para pambayad sa kuryente? Ito pa naman yung mga basic necessities natin. Ito pang pumapatay sa atin Pumapatay sa atin. Naalala mo the past 2-3 months na mga Meralco bills natin. Alam mo, everybody, concerned ang lahat ng tao dito It's not just about showbiz. Everybody. Nagulat ka kasi di ba sa bahay ka ng pandemic, okay, tumaas ng konti ang kuryente mo, ang konsumo because everybody is home Pero sobra, di ba? Times 3, times 2 ang presyo. At yung first 2 months, naalala mo, nagbigay silang konting leeway, yung sasabi nila, na yung bill natin of the past 2 months na yon ay pwedeng bayaran in staggered payments, ba? 4 installments or iba 6 installments, ganon. Pero, ang bill down of June ay babayaran mo ng buo. Di ba yung na-consume mo? So ngayon, habang tumatagal, wala naman tayong trabaho but you have to pay. Tapos yung installments na sasabi, naka-schedule na. We've started paying. The more tayo nahirapan actually. Dapat sabi ko, I hope the government addresses this. Kasi you know why? This is so basic na hindi na taga namin kaya. Hindi na po taga namin kaya. Baka dito kami mamatay sa stress. Kasi hindi natin alam, wala pa naman ako nabalitaan na naputulan ng kuryente. Pero I don't know, I have that fear na kapag hindi ako nagbayad for this month, ay puputulan ako. Saan ako kukuha ng pambayad ngayon? I am representing everyone here. Saan kami kukuha ng pambayad ng kuryente? Tapos may installment pa kami schedule, may installment scheme. Every 15th, magbabayad kami ng certain amount. Bakit hindi ba kayo may kumakain? Siyempre, kailangan mo ng pagkain sa bahay. Renta. Alam mo, sabi ko, sana makagawa ng batas ngayon na ang renta ng mga bahay ay doon kung pwedeng babaan or pwede mo lang, hindi naman, huwag naman sabihin i-waive totally. Pero huwag mo na i-pressure yung mga tenants na magbayad. Alam naman, naintindihan naman namin ang kalagayan ng mga landlords kasi para-pareho lang naman tayong umaasa din. Pero, di ba maraming gustong palayasin ng mga tenants nila? Lalayas ang pupunta, naka-lockdown pa. Hindi ko alam kung hanggang kailan, kung buhay pa ako in the next month. Hindi ko alam. Hindi natin alam. Kahit kayo rin, I'm sure everybody feels that. Everybody feels that. Yung mga mayayaman, swerte nyo. Kaya, mang-ayuda na kayo. Di ba na post ng post, tapos lalo yung mga celebrities, yung mga mayayaman na puro post na tapos hindi naman tumutulong pero hindi pinangangalandakan nila na, di ba? Mayayaman sila. Yun ang sinasabi ko. I hope this serves also as an eye-opener sa ating mga kasamahan sa press, no, sa media. Mga kaibigan, hindi po kami mga timawa, okay? Mga media practitioners, of course, no? Lahat kami, nakakaranas kami talaga ng hirap, okay? Hindi po kami nagmamakaawa, pero siyempre, we are wishing na sana may magagandang kaluluwa dyan na pwedeng tumulong din sa mga kasamahan sa industry. Okay, ilan lang naman dyan ang sa mga kilala natin. Alam mo, I don't like sana to name their names para kasi para baka ayaw nila mabanggit ang mga pangalan nila, pero I have to kasi we are very grateful to these people kasi ilan na ba sila? Kuya Boy Abunda, Sylvia Sanchez at ang pamilya nila, mga Ataydes, Papa Art, sila The Revillas, sino pa ba? A few of them nakatulong. Helen Gamboa nakatulong sa amin kahit papano para maitawid ng konti yung paghirap namin sa ilang araw. Napakarami pong mga may perang artista pero kanya-kanya sila ng tago. Hindi namin inaalis sa inyo yun dahil ang tulong naman ay voluntary diba? Hindi naman kami namimilit at walang sumbatan dito. Tulungan lang kung may chance kasi like I love Sharon Cuneta. Okay? I love Sharon Cuneta dearly. Mahal ko talaga yung Sharon. Alam niya yan. Kaya lang minsan nabubwisit lang ako. Sharon, wag kang bwisit sa akin ha. This is how I feel. Every time kasi you get into issues, napansin ko lang sa social media, every time you get into issues, you always flaunt ang pagiging bilyonarya mo.
mga members of the press, which have been very, very close to your heart, alam namin na some way, one way or the other, ay nagkatulungan naman kayo. I hope you also check on them. Huwag na lang ako, kasi may pwede pa akong lapitan. Please check on them too. Malay mo baka, tanungin mo rin, kasi tolls, ikaw naman nagsabing bilyonarya ka. Kapag sabing bilyonarya ka, you have more than hundreds of millions. So, whether liquid ka or what. Pero, alam mo, hindi ko sasabing kailangan ibigay mo sa kanila. Pinaghirapan mo yan. Totoo naman eh. Iyo yan eh. Pero, nagtatanong ako sa press, sabi nila, naghihintay lang din sila na, pero syempre nahiya sila lumapit sa'yo. Pero, yung ganon. Marami mga artista dyan. Maraming artista na may kaya. Kaya kasi sila kasi medyo prominent kasi sa social media na alam ng tao na bilyonaryo daw kasi siya. Sana makatulong kasi malay mo baka hindi natin alam, we are praying to God na sana matapos na to, sana may vaccine na, pamatiglan. Pero kung tumagal pa ito, Sharon, baka ikaw na lang mag-isa na iwan sa mundo, lahat kami patay na. Alam mo yon? Baka alam mo yon, yung mga katulad nyo lang maiwan sa mundo. Well, wala tayong gagawa, ganun talaga takbo ng buhay. Pero lambing ko na lang siguro, baka sakali lang, check on them too. Check on your makeup artists, on your drivers, mga dating kasama sa industry, kung are they fine. Kasi kayo lang naman pwede namin lapitan kung tutusin, pero syempre kumakatok lang kami sa puso ninyo. Baka lang naman. Kasi mukhang matagal pa eh. Mukhang matagal pa. Alam ko lahat tayo apektado. Alam ko kahit ikaw apektado ka, pero at least sure ka na. Kami. Wala. Kumpara si Frankie at saka kay Casey. Tapos na mas maganda daw si Casey over Mas? Frankie. Maganda over Frankie. Talaga naman. Pero ang depensa niya kasi parang, siyempre anak siya ng mati ni Idol naman niya. Comment niya. No, wag naman. That's not fair. That's not fair. Especially for a mother like Sharon. Kumbaga kasi hindi natin alam kung anong, di ba, open book naman ang kanilang ang relasyon niya with the former husband at saka yung ngayon. Let's not compare mang Casey to Frankie. Kasi kung sa tingin nila kasi mas maganda si Casey do kay Frankie, wag naman. That's very unfair. Kahit ako rin like Sharon, magagalit ako kasi buhoy naman. Iba-iba tayo eh. The appearance is not, ang appearance ng tao does not define your person eh. Mukha lang naman yan eh. At saka, in fairness, maganda naman si Frankie in her own right. Diba? Kanya-kanyang ganda yan eh. Some people may find her more beautiful than Casey. Kumbaga, generally speaking, kasi syempre, iba naman ang hormone sa pinanggalingan ng bawat isa eh. Pero wag naman, that's grossly unfair. That's grossly unfair. Para sa matatalino, mga bata, in fairness to them, may kanya-kanya silang opinion, may kanya-kanya silang personalidad, at nagmamahalan sila. Siya, Ano? kasi ang ama niya, mati ni Idol. Mas mali yun, Sharon. Mali yung sagot ni Sharon. Kasi ang ama niya mati ni Idol. Kung mati ni Idol kung mas gwapo, halimbawa, nagkataon itong kanyang present husband, gwapo rin naman si Kiko. Gwapo to a few. Pero hindi tamang sagot yung if you were to ask me tinatanong mo ako opinion ko Sharon, huwag kang magalit kasi I find it wrong para sabihin mo kasi mati ni Idol ang tatay niya. Kung kataon na deformed ang mukha ng bata paglabas, kahit mati ni Idol kung hindi normal ang bata, ang mahalaga anak mo pareho yan. Dapat you should stop people from comparing them sa isa't isa. As a mother, di ba? Baka nabigla lang si Sharon. O baka may pagmamahal pa siya kay Gabi. Malay mo, di ba? Baka may naiwan pa.